Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong March 2024 na itala sa nasa 2 milyon ayon sa Philippine Statistics Authority. Partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipag-alyansa sa Lakas CMD para sa 2025 elections. Ilang kongresista naniniwalang bahagi ng destabilization plot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng investigasyon sa Monoy PDEA leaks. Dating Pangulong Rodrigo Duterte binatikos ang Malacanang dahil sa umano'y panggigipit sa kanila sa pagsasagawa ng rally. Hepe ng Western Command nag-file ng leave of absence ayon sa Armed Forces of the Philippines. At kumpol ng kaulapan sa Timog Silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility, posibleng mabuong LPA ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 8, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muli nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Marso ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 2 milyon ang bilang ng unemployment sa bansa noong Marso na mas mataas kumpara sa 1.80 million na naitala noong February 2024. Naitala sa 3.9% ang unemployment para sa buwan ng Marso na mas mataas kumpara sa 3.5% noong Pebrero. Gayunman, mas mababa pa rin ito kung ihahambing sa 4.7% na unemployment rate record sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Muling bumilis ang pagtaas ng inflation rate nitong buwan ng Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Kaya patuloy rin ang panawagang umento sa sahod upang masapatan ang gastusin dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Muling tumaas ang inflation rate sa bansa sa ikatlong sunod na buwan nitong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Bunso dito ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon. Umabot sa 3.8% ang inflation rate na bahagyang mas mataas sa 3.7% na naitala noong Marso. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.8% nitong Abril 2024. Gayunman nananatili pa rin ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.5% hanggang 4.3%. Dahil sa muling pagbilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo, lalong umiigting ang panawagang itaas o dagdagan ng sahod kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paliwanag naman ng National Wages and Productivity Commission, nakadepende ang dagdag na sahod sa mga regional wage board sa bansa. Kami ho ay nagbibigay ng technical input sa kanila na maaari ho nilang gamitin para sila ho ay makapag-decision ng naaayon ho sa tingin nila ay makabubuti para sa ating mga manggagawa, sa mga mamumuhunan at doon na rin ho sa pangangailangan ng ating ekonomiya para ho sa pag-unlad ng ating bayan. Bukod dito, nagpasa na rin aniya ang Department of Labor and Employment o DOLE ng komentaryo sa Kamara kaugnay sa usapin. At ngayong araw nga ay inaasahang mapag-uusapan muli ito ng Committee on Labor and Employment. Ang tungkulin po ng aming agency ay magbigay po ng technical input sa ating pong mga mambabatas doon po sa kanilang mga inihain na wage bill at ang Department of Labor po ay nakapag-submit na po ng aming comments doon po sa mga bills na nabanggit. Kung sakasakali mong ang gusto ng Kamara ay kuhain sa regional board yung pabalik sa kanila yung polisiya o yung mandato sa pagtatakda ng pasahod ay atin pong igagalak yung kanilang decision sapagkat yung sa amin naman po ay delegated authority. Jed Neresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Agriculture na maganda ang kalidad ng bigas na ibebenta ng National Food Authority sa murang halaga. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, inbred at hybrid rice ang nabibili ng NFA. Kahapon, inihayag ng National Irrigation Administration na magbebenta sila ng 29 pesos per kilo na bigas sa Kadiwa Store sa Agosto, habang pinaghahandaan na rin ng DA na maibaba rin sa 30 pesos ang kada kilo ng bigas sa Hulyo. Ilang mga motorista ang muntik nang mabiktima ng isang taxi scam na nagsasabing kailangang magbayad ng multa sa no-touch arrest penalty upang hindi masuspindi ang lisensya. Pero ayon sa MMDA, isa lamang itong scam dahil suspindido pa ngayon ang no-contact apprehension policy. Narito ang report ni JP Nunez. Muntik nang mabiktima ng no-touch arrest penalty ang motoristang si alias Berto na taga Bulacan. Ayon sa kanya, noong May 3 ay nakatanggap siya ng text message na nagsasabing meron siyang traffic violation. Ang nakalagay doon, no contact apprehension. Your traffic violation, fine in 3 days past due. Please pay through goph.w or your driver license will be suspended for 30 days. Dahil sa takot na pwedeng masuspinde ang kanyang driver's license, pinuntahan niya ang link na nakalagay sa text message. Dito anya hinihingi ang plate number ng kanyang motorsiklo para malaman ang kanyang violation. Sabi doon, ilagay doon yung plate number. Ngayon, linagay ko naman si plate number ko. Then, paglabas noon, nakita ko yung violation ko. Yun yung nakalagay na habang daw nagda-drive, nagsiselfone. Ngayon, hinanap ko saan lugar. Then, nakita ko yung lugar, EDSA Kamuning. Hindi po ako nakakarating doon. Muntik na siyang makapagbayad ng 5,000 piso. Mabuti na lang at tinignan muna niya ang official website ng LTO na LTMS portal at nadiskubring wala namang text message na ipinapadala ang ahensya o ang MMDA kapag may violation ang isang motorista. Inabot ko pa. Hanggang sa babayaran ko na sana. Hindi ko na para bayaran. Ang unang penalty, 1,000. Ngayon, yung babayaran ko na ng Paymaya, naging 5,000. Yun, simula nun, hindi na ako naniwala. Hindi ko na tinuloy kasi malaking pera nang hinihingi. Sa advisory post ng MMDA sa kanilang official Facebook page, ilang mga motorista rin ang nagkomento ng larawan ng text message na kanilang natanggap. Ang iba sa kanila muntik na rin anilang magbayad ng multa. Ayon sa MMDA, may mga netizen na rin ang nagpadala sa kanila ng screenshot ng mga text message. Hindi nila ito galing sa ahensya dahil sa ngayon ay suspindido pa ang no contact apprehension policy. Nakikipagtulungan na ang MMDA sa Land Transportation Office o LTO para malaman at mahuli ang nasa likod ng ganitong panloloko sa mga motorista. Paalala ng MMDA sa publiko na huwag pipindutin ang link sa text message upang makaiwas sa pagbibigay ng personal at sensitibong impormasyon. Pwedeng kontakin ang hotline number ng MMDA na 136 para ireklamo ang ganitong modus. Ang LTO naman naglunsad na rin ng action on the spot hotline para tumugon sa mga reklamong may kinalaman sa online scam. Maaaring kontakin ng mga motorista ang hotline number na 0929-292-0865. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Labor and Employment o DOLE hinggil sa kumakalat na post mula sa Philippine Scholarship Facebook page na iniuugnay sa tupad program ng ahensya. Paglilinaw ng DOLE, peke ang nasabing post at iginiit na ang tupad program ay hindi cash o scholarship grant assistance para sa mga estudyante.
Ayon sa DOLE, ito ay isang programa na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga disadvantaged workers edad 18 pataas. Pinapayuhan ng publiko na i-report sa Facebook ang mga ganitong uri ng peking post at huwag basta maniniwala upang hindi maloko ng masasamang loob. Inamin ng aktres na si Maricel Soriano sa pagdinig ng Senado kahapon na pagmamay-ari niya ang condo unit na inuugnay sa illegal drug trade, isang dekada na ang nakalilipas. Gayunman, nilinaw nito na ibinenta na niya ang nasabing kondo. Mariin rin itong pinabulaanan na gumagamit siya ng illegal na droga, maging ang paratang na pambubugbog sa kanyang mga kasambahay. Narito ang report ni Bernard Dadis. Sa pagdinig ng Senado sa isyu kaugnay ng kontrobersyal na PDEA leaks, humarap ang aktres na si Maricel Soriano na umano'y isa sa mga high-profile personalities na kasama sa nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency na sinasabing sangkot sa illegal drug trade. Sa pagdinig ng Senado, inamin ng aktres na siya ang may-ari ng condominium unit sa Makati City na nakasaad sa address na umano'y pre-operation report ng PDEA na may petsang March 11, 2012. Ngunit ibinenta niya umano ang naturang unit noong ding taong 2012. Batay sa umano'y nag-leak na dokumento ng PDEA, sinasabing may grupo ng showbiz at political personalities ang madalas na gumagamit ng illegal na droga sa loob ng Unit 4C Rizal Tower Building sa Rockwell, Makati City. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Apo. 2012 bininta mo. Yes, sir. Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Soriano na hanapin ang deed of sale at magsumiti ng kopya sa komite. Samantala, itinanggi rin ng aktres ang umano'y paggamit niya ng cocaine noong 2011 at umano'y pambubugbog sa dalawa niyang kasambahay. Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. 2 former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Magkakaroon ng isa pang pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng tinaguriang PDEA leaks sa May 13, 2024. Kasama naman sa ipinatatawag sa susunod na hearing ang management ng condominium unit sa nag-leak na dokumento ng PDEA. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinuwestiyon ng mga kongresista ang pagpapatuloy ng Senate investigation kaugnay sa umano'y PDEA leaks. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Bahagi umano ito ng destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nasabi ng mga kongresista na bahagi ng pagpapabagsak sa PBBM administration ang PDEA leaks probe ng Senado?
Ella, dismayado ang mga leader ng House of Representatives sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y PIDEA leak document sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Naniniwala si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, questionable ang motibo ng pagdinig. Ito'y lalo na't hindi naman katiwa-tiwala ang kredibilidad ni dating PIDEA agent na si Jonathan Morales, isa sa mga resource person sa pagdinig na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa paggamit ng iligal na droga. Naniniwala naman sina House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong at gayon din si Zambales 1st District Representative Jefferson Kongkun, layo ng pagdinig na pabagsakin ang administrasyon ni PBBM. Panawagan ng mga kongresista, pangalagaan ang reputasyon ng Senado at itigil ang pagdinig na walang kabuluhan at patutunguhan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mambabatas. Kung nakikita po natin as it develops, it is a political motivated targeting this administration's downfall. Please protect the reputation of the Senate. Protect it kasi people are now starting to question the reputation of the institution. Nakikita naman natin ngayon na parte ng isang partido, sabi ko nga kahapon, karamihan ng bumabanat sa ating presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon. So hindi naman natin kailangan ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang pagpapahiya, paninira sa ating administrasyon. Umapela rin ang mga kongresista sa publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa anilay mga pagtatangka ng destabilisasyon laban kay PBBM. Samantala, kaugnay naman ang alyansa ng Lakas CMD sa Partido Federal ng Pilipinas, ayon kay House Deputy Speaker Suarez, magreresulta ito sa pagkakaroon ng common candidates para sa 2025 midterm elections. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mailalabas ni Senator Bato de la Rosa ang katotohanan sa umano'y PIDEA leaks. Sa kabila ito ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isa itong seryosong akusasyon at wala umanong matibay na ebidensya. Pinaalalahanan din ito si Senator Bato na hindi dapat anya ginagamit ang public hearing para sa political persecution. Ang PIDEA leaks ay nag-ugat matapos lumabas ang isang 2012 document. Dito nakasaad ang pangalan ni Senator Ferdinand R. Marcos Jr. o bago pa naging Pangulo si BBM at ang aktres na si Maricel Soriano na gumagamit umano ng illegal na droga. Pinatunayan din ito ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA agent Jonathan Morales. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan saan pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will learn to be a protector of the people's interest. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na hindi nila na-monitor ang umano'y destabilization plot ng kanilang active at retired officials. Nagtataka ang pambansang pulisya kung saan nakuha ni dating Senador Antonio Trillanes ang balitang mayroon umanong recruitment na nagaganap mula pa noong 1 taon para pabagsakin ang Marcos administration. Binigyan diin ni Colonel Fajardo na ang pambansang pulisya ay nananatiling apolitical at tapat sa saligang batas ng Pilipinas.
Well, ibigay natin po sa kanya yung pagkakataon na linawin po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP, ay inuulit ko po, ay wala po tayong monitor na anumang destabilization na plot laban po sa ating administrasyon. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes, please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. At nakafocus po tayo sa ating pagtupad ng ating mandato. We would like to share na mataas po ang moral po ng inyong kapulisan dahil po sa mga binibitawang pong panalita ng ating Chief PNP at wala pong rason ang sino mga aktibong miyembro po ng PNP para lumahok po dito sa sinasabi pong destabilization plot. Naniniwala si dating Senator Antonio Trillanes IV na posibleng ilabas na sa darating na Hunyo o Hulyo ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni Trillanes na nanggaling umano ang kanyang impormasyon sa mga individual na privy o may kaalaman sa investigasyong isinasagawa ng Office of the Prosecutor ng ICC. Ayon pa kay Trillanes, by batch umano ito gagawin, kung saan uunahin si dating Pangulong Duterte na susundan naman ng arrest warrant laban kina Senator Bongo, Senator De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Habang third batch naman ang ilang police officials at iba pang opisyal ng Duterte administration. Wala pang pahayag ang kampo ng mga Duterte ukol sa mga impormasyong isiniwalat ni Trillanes. Gayunman, nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya papayagan ang pagsisilbi ng anumang arrest warrant laban sa dating presidente. Sinabi rin ito na hindi niya kikilalanin ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at naniniwalang isa itong banta sa soberanya ng bansa. Ayaw magpatinag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga bagong pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa umano'y posibleng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court sa susunod na buwan. Para kay Senator Bato, kahit pa sumama si Trillanes sa pagsisilbi ng arrest warrant at ito pa mismo ang magposa sa kanya. Isa si Senator De La Rosa sa sinasabing posibleng maisyuhan ang arrest warrant ng ICC kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration kung saan dati siyang nagsilbi nilang PNP chief. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y panggigipit sa kanila ng pamahalaan sa pagsasagawa ng peace rally. Ito ay matapos bawiin ng Dumaguete City Government ang kanilang inisyong permit noong April 16 sa kampo ni Duterte. Either sumusunod sila sa Malacanang. Ayaw ko ba kung bakit, anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Nakasaad sa permit na pinayagan ng lokal na pamahalaan ang mga taga-suporta ni Duterte na magsagawa ng prayer rally sa Freedom Park sa May 7 ng gabi. Pero binawi din nila ito noong Lunes. Sa inilabas na pahayag ng provincial government ng Negros Oriental, temporaryong isasara ang Freedom Park para sa maintenance at rehabilitation. May mga inilagay din ditong mga heavy equipment tulad ng tractor at dump truck. Ayon pa sa dating Pangulo, isa umano itong paglabag sa kanilang karapatan sa freedom of speech.
Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibabalik ang air links sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Sa pulong ng Pangulo sa bagong New Zealand Ambassador to the Philippines, Catherine Rosemary McIntosh, sinabi ni PBBM na ito ang maaaring mapag-usapan ng mga regulator at carrier ng dalawang bansa. Partikular na rito ang ukol sa pagkakaroon ng direct flights sa mga regional airport na hindi na kinakailangang dumaan sa Manila Airport. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ikonsidera ng dalawang bansa ang connectivity sa gitna ng transformasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin rin ni PBBM ang pangangailangan na magsalita ang mga bansa sa Indo-Pacific region tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa international law. Ito ay upang matiyak ang freedom of navigation at malayang kalakalan sa rehiyon. Mariing pinasinungalingan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pumasok sa kasunduan sa China ang Western Command ng AFP. Tinawag naman na zombie story ng Philippine Navy ang sinasabi ng China na bagong kasunduan na produkto lamang ng imahinasyon at hindi na dapat pag-usapan pa. Samantala, dumating na kahapon ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na gagamitin ngayong araw sa maritime counter-strike exercise ng Balikatan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang bagong claim ng China na pumasok umano ang AFP sa New Model Agreement sa pamahalaan ng China hinggil sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Prancel Margaret Padilla, walang ganitong uri ng kasunduan na pinasok ang AFP Western Command sa China. On China's alleged agreement on the new model in Ayungin Shoal, the AFP denies the claim made by the Embassy of China in Manila that the AFP Western Command has agreed to a new model for the conduct in the Ayungin Shoal. Aniya, bilang isang profesional na organisasyon, ang mga hakbang ng AFP ay naaayon lamang sa mga patakaran na ipinatutupad ng pamahalaan at hindi sila gagawa ng hakbang nang walang permiso ng mga nakasasakop sa kanila. Any agreements or arrangements with other nations require the involvement and approval of the appropriate government agencies and officials such as the Department of National Defense and the National Security Advisor. Hindi na rin ikinagulat ng AFP ang pagdawit ng China sa kanilang pangalan dahil inaasahan na nila ang ganitong senaryo. Any type of scenario that can happen. So it's not surprising that the AFP will be dragged into this, but we are one nga, all of us, kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that there is actual truth to this. So it doesn't even merit response from our end. Sa isang Viber message sa media, sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, isa lamang zombie story at produkto ng imahinasyon ng China ang sinasabi nitong kasunduan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Trinidad, paraan lamang ito ng naturang bansa upang malihis ang atensyon sa mga paglabag nila sa international laws. Nais lang din aniya ng China na magdulot ng pagkakabahagi sa mga Pilipino habang nagpapatuloy sa kanilang mga plano sa inaangking teritoryo. Samantala, kinumpirma kahapon ng AFP na dumating na sa karagatang nasasakupan ng Ilocos Norte ang BRP Lake Caliraya, ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na gagamitin ngayong araw para sa maritime counter-strike exercise bilang isa sa mga highlights ng Balikatan exercise ngayong taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ng Armed Forces of the Philippines na nag-file ng leave of absence si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos noon pang May 3. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live.
Ryan, ano yung dahilan ng pagpa-file ng leave of absence ng hepe ng WESCO? Personal reason. Ito ang dahilan ng pag-leave ni Vice Admiral Alberto Carlos. Ito ang ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw dito sa Laguagia, Ilocos Norte. May 3 pa nakalib si Vice Admiral Alberto Carlos, ang Philippine Military Western Command Chief. Ito ay bago pa man lumabas ang pahayag ng China tungkol sa New Model Agreement umano ng China at Pilipinas kung saan na ang kausap nila ay ang Western Command. Pansamantalang humalilikis si Brigadier General Romulo Quemado II noong May 3, ang Deputy Commander ni Vice Admiral Carlos sa Western Command. Pero nito lamang May 6 ay itinalaga si Rear Admiral Alfonso Torres na pansamantalang mamumuno sa Western Command habang nakalib si Carlos. Hindi sinabi ng AFP ang hanggang kailan na mananatiling nakalib si Vice Admiral Carlos. Pero ayon sa AFP, irespeto na lamang ang dahilan ng paglilib ni Carlos. Matatanda ang sinabi ng China na nagkaroon ng New Models Agreement ang Western Command tungkol sa pamamahala ng Ayungin Shoal. Ang kasunduang umanong ito ay may basbas ng National Defense at NSC, subalit nauna na itong tinabulaanan ni Defense Secretary Gibu Chodoro at National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa ngayon ay nandito pa rin kami sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan katatapos lamang ng maritime strike exercise, kung saan unti-unting pinarubog ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRT Lake Caliraya dito sa karagatang sakop ng Lawag, Ilocos Norte. Sa pamamagitan niya ng pinagsanib na puwersa ng US at Philippine Sea, Air at Land Assets. At yan muna ang latest mula dito sa Lawag City. Balik tayo, Aga. Salamat, Ryan Lacanlale. Ikinokonsidera ngayon ng National Security Council ang posibleng pagsasagawa ng aerial supply sa Ayungin Shoal upang maiwasan na maulit pa ang pambobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Isa ito sa mga paraang tinitignan ng mga otoridad kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng adjustment sa pagsasagawa ng mga resupply mission. Gayunman, hindi na idinetalya pa ng NSC kung ano ang mga gagawing adjustment sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre dahil sa issue ng national security. Tuloy na ang isasagawang pangalawang civilian supply mission sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng panibagong harassment na ginawa ng China sa mga barko ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal kung saan pinagtulungang bombahin ng water cannon ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong ikalawang civilian supply mission at kailan ba ito gagawin? Magandang tanghali, Aga, sa press conference ng grupong atin ito dito sa Quezon City ngayong umaga. Inihayag nga ng mga ito na tuloy na yung kanilang gagawing civilian supply mission sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pinakabagong harassment ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Target ng grupong mapuntahan ang Baho de Masinloc at yung karagatan ng Zambales. Ito na yung pangalawang supply mission na gagawin ng grupo. Ang una ay noong nakaraang December 2023. Tatawagin nila itong active citizenship model na nagpapakita na yung pinakalayo nito ay hindi para magkaroon ng conflict ayon sa mga organizer. Layon lang nila ay magbigay ng mga supply tulad ng fuel at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Target ng grupo na maglalagay ng mga boya kung saan may nakasulat na WPS atin ito. Gagawin nila yung ikalawang civilian mission sa May 14 hanggang 17 kung saan bibiyahe ang mga participant o mga sasama papuntang Port of Masinloc kung saan dito magsisimula yung kanilang paglalayag. Kasama sa convoy ang 4 na malalaking civilian boats at 100 pa na mga small fishing boats. Tinatayang aabot sa 240 yung mga sasama dito sa civilian mission kasama na ang foreign guests, tauhan ng media, youth leaders at iba pa. Aga-ayon naman dito sa grupong atin ito, well-coordinated o mayroon silang pakikipag-koordinasyon sa National Task Force for the West Philippine Sea at gayon din dito sa Philippine Coast Guard hinggil dito sa kanilang gagawing misyon. So,
Ang nabanggit nila dito kanina aga sa press con ay walang kumbagang wala silang kasama na mga otoridad na pupunta rito, pero ang kanilang nilinaw, well coordinated itong kanilang ginawa. So ang kanilang nabanggit ay aalamin na rin natin, no, sa Philippine Coast Guard kung ano ba yung magiging plano naman nila. So kung ano ba ang kanilang ibibigay na seguridad dito sa grupo na ito na maglalayag dyan sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat iprioridad ng Marcos administration ang pagpapalawak ng naval patrol, ang presensya ng mga sundalo at pagpapairal ng diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea. Batay sa resulta ng pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research Group para sa unang quarter ngayong 2024, 73% ng mga respondents ang nagsabing dapat iprioridad ng pamahalaan ang ating military action laban sa mga nanghihimasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 72% naman ang nagsabing dapat na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa ating teritoryo sa pamamagitan ng diplomatiko o mapayapang pamamaraan. Isinagawa ng Octa Research Group ang survey nationwide mula March 11 hanggang 15 sa 1,200 adult respondents. Simula na ang paghahanda ng mga political group para sa darating na 2025 midterm elections. Kanina, nakipag-alyansa na ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa political group ni House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Makati City, makibalita tayo kay Nel Mariboho live. Nel, ano yung aasahan sa alyansa ng dalawang partido at may senatorial lineup na ba sila? Yes, Aga, dahil sa alyansang nabuo sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD, ayon kay Lakas President at House Speaker Martin Romualdez, ang alyansa ang bubuo ng full senatorial slate sa 2025 elections. Mag-alas 11:30 ng umaga nang lumagdaan dalawang partido para sa isang alliance agreement. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumaksi sa seremonya bilang chairman ng PFP. Sa kanyang talumpati, muling nanawagan ng pagkakaisa si Pangulong Marcos at ito ang patuloy niyang isusulong na bilang solusyon niya sa mga problema. Ayon sa House Speaker, nasa 100 na mga kongresista na miyembro ng Lakas, samantalang hawak niya ng PFP ang mayorya ng local at provincial officials. Inasahan na sa Setyembre o Oktubre i-anunsyo itong senatorial slate ng admin party. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Para sa ating weather update, mainit at maalinsangan na panahon pa rin ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Daniel Villamil, dulot pa rin niya ng easterlies o ang mainit na hangin na galing sa karagatang Pasipiko. Makakaranas pa rin ng tsansa ng papulupulong pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon o sa gabi sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Samantala, sa kasalukuyan ay patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa labas ng timog silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging weather disturbance o mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw at pumasok ng PAR sa susunod na linggo. Gayunpaman, wala pang inaasahang bagyo o LPA sa susunod na 3 at 5 araw. Naapula na ng Bureau of Fire Protection at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang grass fire na sumiklab sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Ang isa pang otoridad, sinasabing ang matinding init ng panahon at kawalan ng mga pag-ulan ang umano'y dahilan ng pagsiklab ng grass fire sa ibabang bahagi ng bulkan. Ang detalye ihahatid ni Ryan Zalantandol live. Ryan, ano yung hakbang na ginagawa ng mga otoridad sa Albay para maiwasan na yung
maulit pa yung grass fire sa may Mount Mayon. Yes, Aga, magandang tanghali. Ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Albay ngayon dito sa mga bundok dito sa Albay ay nagkakaroon na ng mga pagbabantay ang Bureau of Fire Protection at naka-alerto din ang lokal na pamahalaan dahil nga sa sobrang init ng panahon dito ngayon sa Albay ay madalas na nagkakaroon ng bushfire at forest fire dito sa lalawigan ng Albay. Aga, magkatulong na inapula ng Municipal Disaster Reduction and Management Office o MDRRMO at ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog sa paanan ng Bulkang Mayon kagabi. Nahirapan din ang mga tauhan ng MDRRMO at ng BFP dahil sa inaccessible ang mga terrain para sa mga fire truck. Kaya mano-manong pinuntahan ng mga firefighters ang sunog. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog bandang alas 6:15 ng gabi sa bahagi ng Zone 6, Barangay Tumpa, Kamalig, Albay, malapit sa bisinidad ng Bulkang Mayon. Ang apektadong lugar ay kilala sa tawag na Kugon na isang isolated at walang naninirahan. Malapit ito sa 7-kilometer permanent danger zone at sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pinakamalapit na bahay mula sa pinangyarihan ng sunog ay nasa 5 kilometro pa ang layo. Tinuturong dahilan ng sunog ay natural causes, kagaya na rin ng tuloy-tuloy na nararanasang matinding init sa lugar, kaya aniya ito nasunog. Bandang alas 2:10 ng umaga kanina ay idiniklara ng fire out ang naturang sunog. Pangalawang beses na ito na nagkaroon ng sunog sa paanan ng Bulkang Mayon. 2 araw ang nakalipas. Nagkaroon din ng grass fire sa bahagi ng Barangay Suwa sa Albay. Samantala ngayong araw nakatakdang ilabas ng MDRRMO Kamalig ang damage report kung ilang kilometro ang naging pinsala sa naturang sunog sa Albay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nadiskubre ng inspection team ng PHIVOLCS, Bureau of Fire Protection at ng Batangas Provincial Government na may ilang mga residente pa rin ang naninirahan sa Taal Volcano Island sa kabila ng matagal ng pagbabawal na puntahan ang lugar ng mga residente at turista dahil sa ipinakikitang abnormalidad ng Bulkang Taal. Para sa detalye ng ulat, makibalita tayo kay Lynette Bahe live. Lynette, napalis na ba ng mga otoridad ang mga nakatirang residente sa Taal Volcano Island at saan ba sila pinalilipat? Magandang tanghali, Ella. Hindi pa rin ganap na napaalis ng mga otoridad ang lahat ng mga nakatirang residente sa isla ng Bulkang Taal sa kabila ng matagal ng pagbabawal na manirahan dito dahil sa banta ng panganib. Namataan ng multi-agency inspection team nitong Martes, May 7, na may ilang individual pa rin ang naninirahan sa Taal Volcano Island o TVI sa kabila ng naunang pagdedeklara ng provincial government dito na no human settlements land sa Taal Volcano Island. Ayon kay Randy De La Paz, spokesperson ng Office of Civil Defense Calabarzon, karamihan ng mga natitirang tao sa isla ay mga tagapangalaga ng mga fish cage sa pampang ng Bulkang Taal. Dagdag pa ni De La Paz, hindi pa matukoy kung gaano karaming tao ang nananatili pa rin sa Taal Volcano Island, ngunit mas kakaunti na aniya ang mga tao ngayon kaysa sa naobserbahan ng naunang inspeksyon. Nagbigay naman ng babala ang inspection team na binubuo ng mga tauhan ng PHIVOLCS, DENR, BFP at ng Office of Civil Defense Calabarzon na agad na umalis sa isla ang mga ilang residente para sa kanilang kaligtasan dahil patuloy na mapanganib ang Taal Volcano. Samantala noong ika-2 ng Mayo nagkaroon ng grass fire sa ilang bahagi ng isla. Ayon sa mga otoridad, dulot ito ng mga apoy na ginawa ng mga residenteng nananatili pa rin sa isla kung kaya't nagkaroon ng sunog. Nagbigay naman ng pahintulot ang Protected Area Management Board sa mga manggagawa sa aquaculture na mag-alaga ng kanilang mga fish cage sa palibot ng isla, ngunit pinahihintulutan lamang sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala kaninang umaga bandang 8:27 hanggang 8:31 ay muling nagkaroon ng mahinang steam-driven o phreatic eruption ang Bulkang Taal base sa visual, seismic and infrasound records ng Taal Volcano Network o TVN. At yan munang update mula dito sa Batangas. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Lynette Bahe. 3 bagong weather stations ang inilagay ngayon sa gitna ng bukid sa bayan ng Angat, Bulacan. Ayon sa lokal na pamahalaan, makakatulong ito sa mga magsasaka, lalo na ngayong patuloy na nararanasan ang matinding init ng panahon. Mula sa Bustos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, para saan ba yung itinayong weather station dyan sa Angat at paano ba yan makakatulong sa mga magsasaka? Aga para ito mamonitor itong sitwasyon ng heat index at maging itong soil moisture at makatutulong din ito sa rain gauge para malaman ng mga magsasaka kung talagang mayroon na rin mga pag-ulan o kaya naman ay mararanasan yung matinding init ng panahon. Sa tulong ng Weather, Environment and Hydromet Solution o WELO ay naitayo na sa bayan ng Angat, Bulacan ang Localized Weather Information System sa nasabing bayan. Ayon kay Angat Mayor Reynante Jowar Bautista, ang nasabing weather system ay malaking tulong para kumalap ng mga data. Makukuha nito sa hinaharap ang mahalagang impormasyon kabilang na nga itong wind direction, wind speed, temperature, humidity at air pressure. Makatutulong din ito sa mga magsasaka, lalo na sa panahong nararanasan ngayon sa bansa ang matinding init. Sa pamagitan din ito ng aparato gaya ng monitor din ito ang mga soil moisture at rain gauge at malalaman na rin ang volume ng ulan ng mga magsasaka kung saan malalaman nila kung kailangan nilang magpatubigan ang bukid o di kaya naman ay sila'y magtatanim. Yung init, yung lamig at saka kung sakaling may kalamidad, monitor niya. Magsasaka ito dahil sa mga kondisyon namin dito, pati sa pagtatanim, nakukuha pala niya yung soil moisture. Kung kailangan palang tubigan, monitor din kung sa pagtatanim namin. Kaya malaking bagay ito. Samantala, malaking tulong din ito para magbigay ng impormasyon o abiso sa publiko ang Municipal LGUs at Disaster Rescue Team ng Angat sa mga residente sa bayan para magpaalala gamit ng Facebook page o social media para nga magpaalala sa kanila sakaling mayroong malakas na pag-ulan o bagyo at kalamidad sa hinaharap. Kasi ang usually problema ng magsasaka is yung paano magpaani. So at least nagkaroon nito, malalaman natin kung kailan sila po pwede magpaani. Yung tatapatan nila na kung kailan yung aaraw. So yun yung parang purpose nitong weather na to. Makatutulong din ito sa bayan, sa mga residente para mamonitor ang sitwasyon ng heat index kung saan nga ay tumataas o bumababa ang temperatura sa nasabing lungsod. At yung mga latest live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Ipinagdiriwang ngayon ng La Trinidad Benguet ang ika-7 taon ng Coffee Festival. Tampok sa pagdiriwang ang mga produktong kape ng La Trinidad at ang pagkilala sa kontribusyon ng lokal na coffee farmers sa ekonomiya nito. Mula sa La Trinidad Benguet, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ang mga activity ngayong araw dyan sa La Trinidad Benguet sa kanilang pagdiriwang ng Coffee Festival? Ella, magandang tanghali. Ilan nga sa mga nakaprograma na aktibidad sa pagdiriwang ng Coffee Festival dito sa La Trinidad ay ang competition proper ng coffee roasting, coffee sorting, coffee drinking, coffee-inspired cake, coffee story at canvas coffee art painting. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad kasama ang iba't ibang grupo ng mga nagtatanim ng kape upang ipagdiwang at kilalanin ang mga nagsusulong sa industriya ng kape na nagbigay ng ambag sa pagtaas ng ekonomiya ng bayan. Tampok sa pagdiriwang ang mga produktong kape ng La Trinidad at ang pagkilala sa kontribusyon ng lokal na coffee farmers sa ekonomiya nito. Sa selebrasyon na may temang Brewing Unity Through Coffee ay dinaluhan ng mga coffee stakeholders para pag-usapan ang mga maaaring mangyari sa industriya ng kape sa munisipalidad. Ayon sa pamunuan ng La Trinidad, halos lahat ng barangay sa munisipalidad ay may tanim na kape.
actually this 7th Coffee Festival, we have an innovation, no? It is our marketing strategy, our promotion on our, not only our farmers, but also the coffee shop, no? Kasi during our meeting, our suggestion and our decision is to merge. Ang kape ay isa sa mga importanteng produkto ng bansa kaya paiigtingin nila ang organisasyon ng mga farmers sa La Trinidad para sa ikabubuti ng mga coffee farmers. Inanyayahan din ang mga farmers na magtanim ng mga kape sa kanilang bakuran dahil kasama ang kape sa mga high-value crops sa bansa. Naghanda ang mga organizers ng iba't ibang programa para sa Coffee Festival na kinabibilangan ng barista demonstration, coffee roasting at iba pa. Itinampok din sa festival ang iba't ibang produktong gawa sa kape tulad ng pastries, sabon at iba pang mga beauty products. Ilang mga coffee business establishments din ang nakilahok sa pagdiriwang ng Coffee Festival. The industry is vibrant with everybody so enthusiastic about coming up with good coffees, no? Especially that a lot of coffee shops are already establishing within La Trinidad. Sa ngayon, nasa 80 coffee shops na ang La Trinidad, Benguet. Ella, inaasahan ng mga organizers na magpapatuloy ang taunang selebrasyon ng Coffee Festival sa mga susunod pang taon. Yan mo ng balita mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Heads up po para sa mga big bike rider na mahilig din sa adventure at charity dahil aarangkada na ang Manibela Challenge. Narito po ang report ni Brian Evangelista. Ikaw ba ay isang adventure big bike rider na mahilig sa challenge? Gear up na at sumali sa pinakabagong charity event ng UNTV, ang Manibela Challenge. Ito ay isang time trial motorcycle obstacle course challenge na may kaakibat na pagkakawang gawa. Ang Manibela Challenge ay may 3 kategory. Ang team category, individual male at individual female category. Paano nga ba sumali? Bumuo lamang ng isang grupo na may 10 miyembro. Kinakailangan na 1,000cc adventure big bike pataas ang gamit ng mga miyembro sa team category. 400cc hanggang 900cc naman ang kailangan para makasali sa individual male at female category. 10,000 pesos lamang ang registration fee para sa individual male non-member o walang kagrupo. Habang libre naman ang registration fee ng mga kasali sa team category at individual female category. Maaari ding sumali ng libre sa individual category ang mga kabilang sa team category gamit ang 400cc hanggang 900cc adventure bikes. Iscan lamang ang QR code na nakikita sa inyong screen at mag-fill out sa form. 200,000 pesos ang mapapanalunan ng first placer sa individual male at female category. 150,000 pesos para sa second placer at 100,000 naman para sa third placer. Mananalo naman ng 200,000 ang third placer sa team category. 300,000 pesos para sa second placer, habang 500,000 pesos ang maiuuwi ng first placer sa team category. At dahil ito ay isang challenge with charity, mapupunta sa mapipiling charity organizations ng winning teams sa team category ang 100% ng kanilang cash prizes. Magkakaroon ng obstacle orientation sa KDR Adventure Camp sa darating na May 12, 2024 at maaari na lamang mag-register hanggang May 8, 2024. Kaya ano pa ang inaantay nyo mga kamanibela? Mag-register na sa Manibela Challenge with Charity. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan,
Kapitulo 11, versikulo 19 na nagsasabi, "Siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.